Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Congressman Chua inamin na nakakanerbiyos ang nangyaring palitan ng liderato sa Senado. Inamin ni Congressman Joel Chua na nagdulot ng kaba sa ilang kongresista ang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado habang isinasagawa sa Kamara ang botohan kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni Chua na may pangamba umanong baka mawalan ng saysay ang proseso dahil sa mga kaganapan sa Senado. Lalo na para sa mga mambabatas na kinakabahan sa posibleng maging epekto nito sa impeachment proceedings. Gayunman, ipinunto niyang hindi nagpatinag ang Kamara matapos makalikom ng 257 na boto pabor sa hakbang laban sa Vice Presidente. Sabi niya, yung timing medyo nakaka-nervyos din, pero nung lumabas yung 257, nakita natin na hindi rin nagpatinag yung mga kasama natin sa Kamara, sabi ni Chua. Ipinapakita ng payag ni Chua na kahit may tensyon at political uncertainty sa Senado, nananatiling buo ang suporta ng malaking bilang ng mga kongresista sa impeachment move laban kay Duterte. Okay. So, sige. Ang tanong ngayon, bakit hindi pa nila ipinasa ang articles of impeachment sa Senado? So, may nabasa akong post kanina, yung si Congressman Eli San Fernando. Ito yung mga Gen Z congressman na very vocal sa corruption sa nangyari sa gobyerno. Akala ko ito may paninindigan, kaya lang nabigla ko. Kasi ang boto rin niya is yes. Sabi niya, hindi daw siya natatakot mawalan ng boto. Kanya-kanyang dahilan yan. Baka nga masyadong malaki yung offer na according to Senator Amy, yung alok kung bumuta ka lang ng yes, 20 million cash. Tama ba yun? Yeah. And then ilan yun? Infrastructure projects nasa 300 million. Wow, laki. And then monthly MOOE dati 1.5 million, ginawang 3 million. So kung totoo itong sinasabi ni Senator Amy, mahirap tanggihan yan. Bumoto ka lang ng yes, bahala na sa susunod na eleksyon. At least paldo-paldo na. Kaya lang, sige lang, may hangganan din ang lahat. Akala nila, pera nila yun. Kaya lang, nakakalungkot po mga kaibigan dahil pera natin yun. Ginagamit nila, wini-weaponize nila para sa kanilang kalaban sa politika. Kasi may mga nagsasabi na kung wala daw yung padulas na yun, baka halos walang bumoto sa impeachment trial ni VP Sara. Impeachment case ni VP Sara. Kaya lang, to me, useless yun. Nauwi lang sa wala. Bakit? Kasi nga, habang nagbobotohan sila sa Kamara, nagbobotohan din sila sa Senado at nanalo ang grupo ng mga senador na loyal sa mga Duterte. So, anong ini-expect ng mga kongresista? Mananalo sila? I don't think so. Yung mga kongresistang bumoto, bahala nang matalo o hindi. Yung bahalang makonvict o hindi si VP Sara, wala na silang pakialam doon. Ang importante, matupad yung pangako. Kung totoo, yung pangakong pondo. Kasi nagre-rely lang tayo sa mga haka-haka. Isa na dyan nga si Senator Amy na
banggit sa mga pundo-pundo ninyo. So wala na yan. Ito ang bantayan natin. Baka mamaya yung ipinangakong pundo ay hindi rin masusunod. lalong magpupumiglas ng galit ang mga kongresista. Kasi nga, yung nakarang impeachment ni VP Sara, marami pa rin daw na hindi na ibigay. According to Senator Amy. Dahil kulang na ng pundo. So, wala na talaga. Itong administrasyong ito, wala na talagang kapag-asa na yung pangako nila na bayan, babangon muli, wala na. Pabagsak na po tayo dahil yung ating economy, pabulusok. Mababa ang projection ng mga international bank, credit rating agencies. Naging negative na po ang ating credit rating. Dati positive, stable. Yung Fitch ratings, negative na tayo ngayon. Kasi nga, foreign investments halos wala. Yung government spending bumaba. Public spending bumaba. Ano pang aasahan mo sa gobyernong ito? With this kind na masyadong mapolitika. Inuuna ang kapakanan nila, inuuna yung survival nila kaysa yung kapakanan ng taong bayan. Ito, ongoing pa ngayon ang krisis natin sa langis. Natatabunan lang yung ingay sa impeachment, natatabunan doon sa nangyari kay Senator Bato, yung pag-aresto sa kanya na napalpak. Kaya nawalan ng attention yung, I don't know kung pababa ang ang amin dito, nasa 80 pa rin ang nasa 80 pa rin ang presyo ng diesel and langis, halos parehas. Sana maibalik yung dati na 50 plus lang para yun na, hindi tayo mahirapan. Yung presyo ng mga bilihin nagtaas na lahat. Wala na talaga Dati, yung mga bata, bumibili ako ng pamunas, yung bilog na trapo, 5.20. Ngayon, nagmahal na sir, 3.20 na lang. So, pati yung tinda ng mga bata, nagmahal na rin yung pamunas sa sakinan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Muna niya Tagalog yero. Antok na siya sa iyang balay. So mo niyang atupan nga iyang balay. So mo niyang atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyahang nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay nahuman na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sa nagtanan nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagiglunak sa nginikalan mo sa salamat. So pila na imong anak nga
gikan ay pa ka nakabalay. Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ano makakwarta. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.